na like Miss Rufa May and syempre Miss Claudine Barreto, sinong pagbibigyan ka ng isang araw na malilipat ka at mapupunta ka sa isang celebrity sa Pilipinas, bukod sa kanila, sinong celebrity yon at bakit? Gusto ko po si Barbie Fortesa. Oh. Kasi feeling ko marami din akong matututunan sa kanya. And na-amaze din ako sa journey niya kung paano siya nag-start. And ngayon na nakikita ko siya, sobrang mas na-appreciate ko na kung paano siya maging artista. Kasi kahit hindi ko pa siya nakakasama, alam kong sobrang genuine niya. Excited kaming makita kayo in one frame in the future. Manifesting, why not, di ba? Nothing is ever impossible. Kaya naman, let's have another question. This is from a fan. She is Lorraine Joyce Macabalo. Hi, I hope you're watching. So, sabi mo dito, Hi Ate Ash, kung mabibigyan ka ng pahinga, ikaw lang at ang family mo, saan nyo daw gugustuhin pumunta? Siguro out of the country na lang. Kasi Saan? kahit saan. Kung saan, kahit saan. Kasi, Basta out of the country. Yes, kahit saan, Yeah. kahit sa Asia or sa, kahit saan. Kasi siguro kung ganun, first time namin lalabas out of the country. Like never namin na-experience na lalabas kami as a family. Kasi di ba, sobrang mahal. Mag-isa ka nga lang parang umuwi ka ng luhaan eh. So, siguro yun, out of the country para alam mo, ma-experience namin lahat sama-sama. Feeling ko this year, makakaano kayo. Amen. Amen. Makakalabas kayo ng bansa. Tingnan natin, di ba? Okay, up next, let's have from, is this Abante Liling? Ray Pumaloy. Hi, Sir Ray. Hello po. Ayun. Teka, set up ko muna yung camera ko ha. Sige lang po. Napanood ko kasi yung pelikula mo with Andres at saka yung pelikula mo nung nakaraang Metro Manila Film Festival, yung Manila's Finest. Apo. Naging instant fan mo ako dahil ang husay-husay mong umarte. Salamat po. Sa totoo. Aware ka ba na mahusay kang umarte? Na magaling ka? Hindi po. Parang, kasi po, iniisip, kasi feeling ko lagi, meron akong kailangan laging i-improve. And kapag po may mga heavy scenes na gano'n, hindi ako lagi sure kung magagawa ko pa or hindi. Doon po ako lagi kinakabahan. So, kapag nakikita ko pong okay after ng take, parang mas, hindi ko po iniisip na wow, ang galing ko, gano'n. Siguro mas nakakahinga lang po ako ng maluwag na yes, nagawa ko yung hinihingi sa akin. Yung preparations mo bago ka gumawa ng mga eksena, kasi parang sabi ko, lalim naman ang hugot nitong batang to. Kumbaga, malalim ba talaga pinag-uugutan mo sa bawat pelikula or project na ginagawa mo? Usually, mga heavy scenes? Usually po kasi sa ganyan, kapag mga heavy scenes, mas feel ko po na ako po yung character. Kasi minsan po, pag tinatry ko po na gamitin yung ibang experience ko tapos ilalagay ko dun sa character. Minsan kasi hindi siya malapit eh, magkalayo. Mas nahihirapan po ako dun. So mas nilalagay ko na lang po yung sarili ko sa nafe-feel ng character. And siguro sa preparation po is learning the script by heart. Kasi kapag nagpapanik po yung utak ko, mas maingay, hindi ko po nagagawa yung dapat ko gawin. And kapag alam ko na yung script, di ako malilito sa lines and for sure may mga bago pong instructions na ibibigay. So mas magagawa ko po ng maayos. Sige, palakpak okay lang. Ayun. Hindi kasi hindi ko alam kung sino ang pinakahuling big star na gumawa ng anthology. Pero alam ko, lahat ng mga gumagawa ng anthology, mga magagaling na artista. Ay, talaga po ba? Yes, Hindi Hilda po ako Coronel, aware. the late Nora Honor, Ah. and even Marisol Soriano, hindi ko alam si Vilma Santos, gumawa na rin, and sino pa ba? Judy Ann Santos yata nabigyan. Yung ganong level, so ngayong aware ka na, paano mo alagaan ang karera mo para at least ma-recognize ka bilang susunod na maging gaya nila? Siguro po, siguro mag-stay po kung sino po ako ngayon. And siguro
nandun, kasi kapag nag-stay ka kung sino ka ngayon, mas maiisip ko po kasi kailangan ko laging mag-improve. Ayun lang, kailangan mo laging mag-improve and to learn para mas, alam mo, mas ma-reach mo po kung ano pa po ba yung gusto mo pong ma-reach. Lighter naman tayo ha. Nagkakausap pa ba kayo ni Andres? Nagkaka-text or lumalabas or something? Mga ganon? Minsan lang po, pag gano'n ba, ay, kailan na kayong start ng Mutyaga? Mga ganun lang po. Mhm. Hindi naman yung parang lalabas or something? Ay, hindi or- po. Hindi po. Hindi pa ba pwede? Eh, hindi, busy din po kasi siya and kami po, nakikita po talaga kami like for work po. Paano describe yung status nyo ngayon ni Andres bilang working tandem? Good friends po. Wow, ikli ah. Ay, hindi, yun lang kasi talaga po. And, siguro, yung good friends na parang willing po kami supportahan yung isa't isa po. Ayun, thank you! Thank you po. Congratulations! Thank you po. Husay Katur. Ayun, maraming instant fan after watching Manila Spines. Ano parang daming ganun, Ash, ako nang babasa online. Parang pag napanood nila ikaw for the very first time, matik, fan agad sila. And, ewan ko, that's the charisma that you have every single time they see you on screen. Yes. Okay. Alright, let's have from La Cuachera Lovers, Matt Suzara. Hi, Sir Matt. Hello po. Ay, hello Ashley. Ang question ko, na-miss mo ba si Andres while doing this project? O mas preferred mo na mag-solo rin kahit papaano? Kahit ano naman po, and kung na-miss ko lang po silang lahat talaga. Bakit ka tumawa? Hindi, totoo, na-miss ko po silang lahat kasi kapag po nag-shoot kami ng Mutya, syempre di ba po nakapagod, puyatan. Pero kapag kasama ko po yung mga cast ng Mutya, hindi ko po na-feel yung pagod pag nag-shoot po kami. So yun po yung pinaka na-miss ko din. And sa mga, ano po ulit yung pangalawa po? Mas preferred mo rin bang Prefer. Kahit mag-solo? ano po sa akin, kung ano po yung ibigay sa akin na project. Grateful ako, tatanggapin po yun. Thank you, Ashley. Thank you din po. Maraming salamat po, Sir Matt. Up next is a question from another fan. Sabi niya dito, siya si Oying Anulabak. Sabi niya, Ash, being as one of the most popular and rising actresses of today, next, what are the advices that your parents have told you to overcome the pressure and of course some intrigues in the industry? Hindi kasi kami like super open din ng parents ko. Pero pinaka naalala kong sinabi sa akin ni mommy before, hindi naman siya sa showbiz, pero in life lang na kapag may ginawa sa yung masama yung isang tao, huwag kang gagante kasi hindi naman laging ikaw yung nasa taas. Kakailanganin at kakailanganin mo ng tulong ng iba. So, kung ano man yung mangyari, masakit man or hindi, tumulong ka lang. Wala mawawala sa'yo sa pagtulong. Oo. Ganda nun. Kaya tsaka na-apply mo rin naman yun. And we can feel it, yung mga staff, kaming mga katrabaho Ay. mo. That's the way you. Okay, up next is a question from Lionheart TV, Sir Richard Paglikawan. Hi, Sir Richard. Hello po. Hello, congratulations. Thank you Ashley. po. Actually, ano lang, gusto ko lang makuha yung reaction mo kasi tinawag ka kanina. Phenomenal star. Phenomenal star. Ano yun? Nahiya ko siya kanina eh. Sabi ko, that's you. Ang awkward po. Parang kapag may mga ganyan pong puri, parang hindi po ako sanay. Na-awkward po ako. Parang mas gusto sabihin mo na lang Ashton Olviga, sabihin na lang tao. Or Nations with ya. Ganun na lang. Pero kung nakikita pong ganon, syempre, thankful po ako and grateful na, alam niyo po yun, parang at last na-appreciate and nakikita po ako ng mga tao. And kung ganun po yung tingin sa akin, sobrang nakakataba po ng puso. And with that title, mas malaki din yung expectation. So ano yung personal effort mo para syempre mapangatawanan yung pagiging phenomenal star? Siguro mag-stick sa like kapag may projects ka or kailangan mong aralin talaga, wag kang tamarin dahil feeling mo na abot mo na kung nasan ka ngayon. Dapat yung
yung diligence mo and yung willingness mo to learn, parang yung passion mo laging 100% nung nag-start ka, kung nasan ka man ngayon. Thank you. Congratulations. Maraming salamat po. Okay. Up next, let's have a TikTok content creator, Jezreel Ellie. Hello. Hello, hi Ash. Ayan, nakaka-proud si Ash, no? Grabe, super galing. Ayan. Ito Ash, question ko sa'yo, sabi mo kanina, talagang inaral mo yung bawat character mo rito. And as a fan of ng mga survival thriller film, what if itong 4 na character na to, mapunta rin sa isang survival film na yun? Sa tingin mo, sino sa kanila yung pinaka magsasurvive? Pinaka-magsasurvive? I think yung character ko po sa Bahay-Bahayan. Bakit? Kasi mas parang sa lahat ng character, siya yung pinaka-palaban. And feeling ko yung halos lahat, feeling ko yung tatlo kasi parang iiyak lang sa gilid. Tatanggapin na lang nila. Parang yung character ko kasi dito, parang street smart siya. And siya yung parang may tapang na i-face kung ano man yung kinakaharap niyang challenges ngayon. Thank you, Ash. Thank you, Congrats. Tsaka Ash, napanood ko lang itong setup natin, may purpose siya kung bakit siya nandito. Parang sinot itong Oo. this one with the blood stains. Siya yung sa Balik Eskwela. Si Balik Eskwela and then the black Who's one. the boss? Okay, and then bakit may Bahay-Bahayan. bahay-bahayan? Ito yung may melody, yung may guitar. Oh, okay. So, ito pala yung parang mga remnants of who you're gonna be. Kaya naman, eto na. Let's have another question from my fans. Sabi niya dito, si Florence